dyan, kaya ako napadpad dito dahil sa mga Kasi ito, yung kanyang throttle, linisin na rin natin para lalong okay yan. Dumi na rin, oh. May carbon. So hindi ko na masyado na video, pero madali lang naman alisin mga kajak. Ito yung kanyang throttle body. So sa throttle body, kahit na hindi ko na masyado i-discuss sa inyo, napakadaling alisin. 4 na tornilyo lang yan dyan sa ibabaw niya. Alisin nyo lang yung mga hose. Alisin nyo ito. Madali nang linisin. No? Madali na alisin. So, iyan ko lang para sa mga viewers natin, mga kaibigan natin. Kasi minsan nagtatanong lagi sila kung paano inalis. Ayan. Pinalik ko lang. No? So, ito yung kanyang sa air intake. Kalasin nyo lang natin mga kajak. Pagkakalas natin, may hose yan nakalagay dalawa. Meron sa isa lalim at meron sa ibabaw. Alisin natin yung dalawang yan. Tapos isa pa dito. Alisin nyo 4 na tornilyo. May mga tornilyo, ginilid na natin. Tapos kunin na natin yung throttle body. Innova ito mga kajak. Yan. Okay. Ito na mga kajak. Pagkatapos nating kalasin, kuha lang kayo ng carb cleaner o kaya throttle cleaner. Ayan, bugahan nyo yung mga gilid-gilid. So, huwag nyo nang pakialaman yung butterfly para hindi na siya, huwag kayo magkamali. So, anyway, ganito lang mga kajak. Pag bugahan nyo, gilid-gilid lang. Tapos, babalik na rin nyo rin mamaya sa kabila naman, no? Sprayan nyo lang na sprayan hanggang mawala yung mga dumi mga kajak. Makikita nyo yan, no? Ayan. Makikita nyo nasa gilid mga kajak. No? Makakapal na yan. Yung tinatawag na dumi niyan ay nagkukos yan ng paghina rin ng hatak ng ating sasakyan mga kajak. Tsaka yung idling natin, no? Bumababa, humihina. So pag ganun, paikot lang, spray natin mga kajak. Ikutan lang natin yan, spray natin. May kita sa likod din. Yan, kita nyo yung dumi mga kajak, nalalaglag na ko, grabe. No? Pagkatapos niya, malinis yan mga kajak. Oh. Ayan, linisan. Maigi. Ayun. Tignan nyo mga kajak, mabilis naman malinisan yung throttle body ng Innova. At madaling kunin din. Mapapansin nyo, malinis na po agad mga kajak. Balik na natin. Sabihin ko kay ingatan nyo itong gasket. Kung saan makapadpad. Tapos yung hose, babalik natin. Balik na natin yung tornilyo. At least malinis na yung throttle para swabe mga yung takbo. Yung mic, yung ito. Yan po. Dito. Yung mic, baka hindi nakukuha na. Nakuha na naman po. Minsan nalilibang ka. Malayo eh. Pero intact pa yung makina siya. Ang ganda pa. Yung makina, malinis pa naman. Hindi pa ako nabubuksan. Intact pa. Pero nung nasa drive mo, nagsishift pa ho siya. Nagsishift pa naman siya. So bagay, nakabot ako ng sandaan eh. Nagsishift siya sir pagka magsishift naman siya pagka kasi may backup pa yan eh. May backup pa naman yan yung isa. Pero pagka dalawa na yan, di na talaga abante sir. Yung isang solenoid. Pagka parehas ng sira yan, di na ito abante. May backup yan na isa. Kaso lang pagka sira yung isa, medyo delay na.
Tapos hirap siya. Kaya ang lakas na ng gas natin, hindi pa umuusad yung maigi. Hindi kagaya mamaya pag napalitan natin yan, kahit di ka nagagas. Nararamdaman ko nagulis na sa likod. Hmm. Kasi babagal daw ako eh. Kaya bibisinahan ako eh. Hmm. Kamot ulo ako eh. Nag-downshift tuloy ako ng segunda. Para mamantay. Ang mabante. Ang mahirap yan pagka sa pataas na. Oo nga po. Yan, ganyan. O, yan. Yung bakit na ito. Hmm. Yeah. Yeah. Pag ilagay mo sa drive, kailangan mo ilagay mo sa low gear. Pero pagka good yan, kahit na ilagay mo sa drive, kayang-kaya niya yan. Nilagay mo na yung lock mark, yung yung inalis natin na Apo. lahat. Okay na lahat yun. Yung isa sa maliit yun, di ba? Yung isang parang clip. Hindi sa tinanggal natin na maliit. mahaba, Oo. Ako din lagay. Ito ang swerte. Naiputan ako. Yan ang totoong naiputan. Ano mga ibon dyan eh. Minsan nagagawa ko eh. Tatama sa damit ko nga rin eh. Ang swerte ho. Swerte daw yan pag naiputan. Huwag lang ng asawa. Patay tayo dyan. Tama si Mike eh. So Mike, may paso pa sa akin. Natagal talaga ito. Tingin natin ko sir. Duhat. Tungat yan sir. Kuha ka nga na